Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito na kami, Panginoon, ay inyo pong tinipon upang pagsamasamahin ang amin pong mga puso, ang amin pong mga isipan, ang amin pong mga boses sa pagsamba sa inyo. Salamat po, Panginoon, sapagkat inyo po kaming iningatan nitong nagdaang isang linggo. Inyo pong tinugon ang amin pong mga panalangin. Kami, Panginoon, ay inyong pinalakas. Naranasan namin, Panginoon, ang inyong katapatan at inyong pag-ibig sa bawat isa. Kaya, Panginoon, nawa ang maging nais ng puso namin. Kaya kami, Panginoon, ay sasamba sa inyo ay para magpasalamat, para magpuri, para luwalhatiin ka sa kabutihan mo, sa kabanalan mo, Panginoon, at sa inyo pong kapangyarihan. Dalayan ko po, Panginoon, ang bawat bahagi ng amin pong pagsamba ngayong umaga. Ito po ay maging kaaya-aya sa inyo pong harapan. At kung meron po na isang bagay na makakahadlang sa inyo pong pagdinig sa amin pong pagsamba, o Panginoon, dalayan ko po na ito ay inyo pong alisin. Kung ito, Panginoon, ay kasalanan, patawarin mo po kami, linisin mo kami ng banal na dugo ng Panginoong Hesukristo. Upang kami, Panginoon, ay maging malinis, kami ay maging karapat-dapat sa inyong harapan ngayon pong umaga. Dalayan ko po, Panginoon, anuman ang kabigatan namin, anuman ang gumugulo sa amin pong isipan. Tulungan mo kami na ito ay ialay lahat sa inyo. Isuko namin lahat ito sa inyo, sapagkat tanging ikaw lamang ang makakapagbigay ng katugunan, ng solusyon sa mga bagay na ito. Ma-realize namin ngayong umaga na kung wala ka, Panginoon, ay wala kami. Wala kaming magagawa, walang mangyayari sa buhay namin. Kaya, Panginoon, dalahin ko po na makita namin ang kahalagahan ng amin pong pagtitipon, ng amin pong pagsamba sa inyo. Ito ay pagkakataon na kami po ay magpurit magpasalamat sa inyo. Ito rin ay pagkakataon na ikaw ay kumilos, ikaw ay mangusap sa bawat isa sa amin upang manumbalik ang aming sigla, ang aming lakas, ang aming pananampalataya sa inyo, Panginoon. Dalayan ko po lahat ng mga kapatiran namin, bagamat kami, Panginoon, ay sa ganitong paraan mananambahan sa inyo. Alam ko po, Panginoon, na ang presensya mo ay nasa amin. Kaya, Panginoon, pangunahan mo kami, samahan mo po kami sa aming pagsamba, sa aming pag-awit, sa aming pakikinig ng iyo pong salita. Sa inyo namin ibinabalik ang papuri, ang kaluwalhatian at pasasalamat, sapagkat lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat ulit sa isa pang pagkakataon na ipinagkaloob po sa atin ng Panginoon para tayo magsama-sama upang atin pong pakinggan ang kanyang salita. Kaya atin na pong buksan ngayon pong umaga ang ating pong mga Bibles sa 2 Corinthians chapter 5 verses 17 to 20. 2 Corinthians chapter 5 verses 17 to 20. Ang sabi po dito, "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation, that God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sin against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God was making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God." Pagpalain po ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, bukas na ang inyong salita. Salamat Panginoon sapagkat may kalayaan kami na tinatamasa sa bansang ito, sa oras na ito, sa lugar na ito, at sa kahit anong paraan para mapag-aralan po ang inyong salita. Kaya Panginoon, tulungan mo po ang inyong mga anak na laging samantalahin, laging bigyan ng kahalagahan, laging bigyan ng pagpapauna ang mga pagkakataong ito, ang mga pagkakataon na amin pong pag-aaralan ang inyong salita, sapagkat tunay po na laging meron kang mensahe sa bawat isa sa amin. Kaya nawa ngayong umagang ito, marinig namin, makita namin, at magawa namin ang inyo pong sasabihin sa amin na maririnig namin ngayon pong umaga. Samahan mo ang inyong lingkod sa kanyang pagbabahagi, nawa may bahagi niya ito ng maliwanag, maayos at may kapangyarihan. Sapagkat lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Noon pong isang taon, 2025, nagkaroon po ng survey ang isang travel agency. At ito po ay binalita ng Philippine News Agency. Ayon po sa kanilang survey, meron daw po silang tinanong na 500 ng mga Pilipino at ang tanong, are you going to travel noong 2025? And surprisingly, 98.5% ng tinanong ang nagsabi na sila ay magta-travel. At simula po ng 2023 hanggang last year ay talagang nakita po sa mga data na nakalap na talagang ang Pilipino po ay maya't maya ang travel. Hindi lamang po internationally but also locally. Alam po natin yung mga sikat na mga lugar dito sa ating bansa. Boracay, El Nido, Puerto Galera, Siargao, at marami pa pong iba na magagandang pasyalan. Nagpapatunay lamang po ito na tayo pong mga Pilipino, hindi man lahat, ay marami po sa atin ang mahilig magbiyahe, mahilig mamasyal, mahilig mag-travel. At ayon din po sa isang website, meron daw pong 12 na madalas nakakalimutan ng mga mahilig magbiyahe na dapat wag makalimutan ito. At ito po yung 12, ang babanggitin ko lang sa inyo ay 5. Ang una daw po na madalas makalimutan at dapat wag makalimutan, kung ikaw ay magbabiyahe, ikaw ay mamamasyal, you need to have money. Di po ba? Dapat meron kang hindi lang enough na cash, dapat lagi kang may allowance kasi hindi mo alam kung ano ang mangyayari along the way. Hindi ko po alam kung na-experience yun na ito, pero na-experience na po namin na naligaw. Nagkamali kami ng baba, nagkamali kami ng nasakyan. So, kailangan mong bumalik o kailangan mong mamasahe ulit. So, wag na wag mong kakalimutan ang extra money. Sabi nga nila, you cannot go around without around. Okay? Ang pangalawa na kailangan po natin na laging dala at wag makakalimutan. At dahil ito'y madalas na nakakalimutan, ay yung mga chargers, mga power banks sa panahon po ng internet, at social media. Napakahalaga po. Laging may battery ang atin pong mga cellphone, ating mga iPads, ating pong mga laptop. Di po ba? Sapagkat sa pamagitan nito ay talagang nakakapag-communicate po tayo ng mabilis. Kaya wag na wag daw kakalimutan ang mga chargers, ang mga power bank. Ang pangatlo po na dapat ay wag makalimutan ay itong mga medications or itong mga medicines, itong mga maintenance, di po ba?
dapat ay laging meron po kayo na meron kayong emergency kit sapagkat hindi po natin alam kung anong mangyayari sa atin sa ating pong pupuntahan. Madalas, na-allergy po tayo sa mga kinakain natin at sa iba pang mga bagay, no? Or tayo ay lalagnatin, tayo ay mapipilay. So dapat po meron po tayong mga emergency medicines na dala. Okay? And then ang pang-apat na kailangan daw po nating dalhin at huwag kalimutan ay mga toiletries. Okay? Sapagkat minsan mapapapunta ka sa lugar na walang tissue, walang sabon, or walang toothbrush. Basta kailangan po natin yung mga toiletries natin, yung mga maliliit lamang para sa atin pong hygiene. Okay? And then ang panglima na dapat nating huwag makalimutan, at madalas ito ay nakakalimutan, ay mga documents. Ano po ito? Mga passports, tickets, plane tickets, or boat tickets, or bus tickets. Bakit po kailangan natin itong dala? Sapagkat kung ito ay atin lamang ilalagay sa atin pong mga cellphone, mahilig tayong magpicture na lang di ba? Para wala na tayo masyadong dala. Pero ang problema natin, minsan doon sa pupuntahan natin, walang wifi. Di po ba? Or mahina ang wifi. Kaya nagtatagal tayo. So para mabilis, walang maging problema, maging smooth ang ating pong biyahe, ang ating pong mga transactions, dalhin po natin yung mga dapat nating dala na documents. Okay? So ito pong limang ito, ang kailangan daw at wag na wag nating makakalimutan pagka tayo ay nagbiyahe. No, pagka tayo nag-travel, no, ito man ay out of town or ito man ay out of the country. Sapagkat pagka meron tayong nalimutan na isa dito, hindi natin mai enjoy yung atin pong biyahe. Di po ba? No, malimutan mo yung pera, malimutan mo yung charger, malimutan mo yung medications mo, malimutan mo yung toiletries mo, no? At lalo tigit pag nalimutan mo ang iyong documents, talagang masisira ang iyong biyahe, hindi siya magiging meaningful, no? Hindi siya magiging enjoyable, hindi siya magiging fulfilling. Di po ba? Kaya napakahalaga ang planning, sa atin pong pagbabiyahe na bago pa magbiyahe, tayo po ay magplano na. Ngayong umaga mga kapatid, meron pong isang nagsabi that life is not a destination, but it is a journey. Ang buhay daw ay hindi patutunguhan, kundi ito daw ay paglalakbay. Okay? At naniniwala ako ngayon pong umagang ito, maging ang atin pong Christian life, ang atin pong pagsunod sa Panginoong Hesukristo, atin pong pagiging Kristiyano, ito po ay paglalakbay. At ngayon pong 2026, tayo po ay pumasok ulit sa panibagong taon ng paglalakbay. At gaya ng sinabi ko po sa inyo kanina, sa ating pong paglalakbay, meron tayong dapat na hindi makakalimutan na dalhin sa atin pong paglalakbay. At ang mga talatang ito na atin pong binasa, ang magpapaalala po sa atin kung ano ang isang bagay na dapat wag nating makalimutan sa atin pong paglalakbay ngayon pong taong ito ng 2026. Ngayon pong January, ang tema natin, choose your path. Okay? So, gaya ng sabi ko kanina, ang buhay, ang ating Christian life ay paglalakbay. At sa paglalakbay, meron kang kailangang daanan. No? Kaya napakahalaga na sa ating paglalakbay, tama, sigurado ka dun sa dadaanan mo. And for you to be confident and sure of the path that you will take para hindi masayang ang taong ito, ang bawat araw ng buhay natin, let us choose the path of God. Yung daan at yung paraan ng Diyos. Nung first Sunday, pinag-usapan natin, sa pagpapasimula ng taon, we need to be intentional in our Christian living. Intentional Christian living. Kailangan pagplanuhan natin, sadyain natin ang atin pong pamumuhay bilang Kristiyano ngayon pong 2026. At last Sunday, pinag-aralan natin, kailangang sadyain natin, pagplanuhan natin ang atin pong pakikipagniig sa Panginoon. Yung atin pong relationship sa Panginoon ay sadyain natin na palaguin, patibayin, at patatagin. Sapagkat kung hindi natin yan gagawin, mga kapatid, if we will not be intentional in our Christian living and in our devotion, then
Again, masasayang ulit ang taong ito. Mararamdaman na naman natin na parang walang nangyari ng 2026. Hindi naging mabunga ang atin pong taong ito. And I'm sure wala sa atin ang may gusto na taon-taon na lamang ganun ang atin pong reaksyon pagka matatapos na ang taon na parang walang nangyari. Gusto po natin na pagkatapos ng taong ito, ang bawat araw ay nagugol natin ng ayos, ng tama, walang naaksaya. Di po ba? At yun nga, yun po ang panalangin natin ngayon pong buwang ito. Piliin natin ang daan ng Panginoon. No? Let us be intentional in our Christian living. Let us be intentional in our devotion to God. At ngayon pong umagang ito, ang pangatlo na dapat maging intentional tayo ay let us be intentional in our evangelism. Intentional evangelism. No? Ano po ang ibig sabihin ng evangelism? Ito po ay sharing the good news to others. Okay? Sharing the good news to others. Yun po ang ibig sabihin ng evangelism. Ano ibig sabihin naman ng intentional evangelism? Ang ibig sabihin po nito, ayon sa dictionary, intentional evangelism means creating opportunities to share the good news of salvation and not just waiting. Okay? So dito po ang ibig sabihin ng ating pong pag-aaralan ngayon pong umaga ay maging intentional tayo. Sadyain po natin na magbahagi ng magandang balita ng kaligtasan sa ibang tao. Kumbaga gumawa tayo ng paraan, gumawa tayo ng mga opportunities, no? Para maibahagi natin ito. Hindi yung mag-aabang lang tayo ng opportunity, no? Hindi yung iintayin lang natin kung kailan tayo nasa mood. Hindi natin iintayin na kung may oras lang tayo, no? Kung kailan tayo walang ginagawa o hindi busy. Kundi, for sure, mga kapatid, if our prayer is to be intentional in our evangelism, for sure, ano po, tayo po ay bibigyan ng mga opportunities ng Panginoon para ibahagi ito. At nawa, every time na mangyari yon, let us grab it. No? Huwag na nating ipagpabukas, huwag na nating ipagpaliban. No? Ibahagi agad natin ang magandang balita. Alam niyo po, ang utos po ng Panginoon through Moses sa mga Israelites. Ganito po nila kailangang ituro, ibahagi ang salita ng Diyos. Dito po sa Deuteronomy chapter 6, verses 6 to 9. Ang mga kausap po ni Moses dito ay ang mga parents, especially ang mga fathers. No? Ang sabi niya, sa Deuteronomy chapter 6, 6 to 9, these commandments that I give you today are to be upon your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses and on your gates. So, ang ibig pong sabihin dito ng Panginoon, no, nung pinasabi niya ito kay Moses sa lahat ng mga parents, especially sa mga father, ganito nyo dapat ituro ang salita ng Diyos. Gumawa kayo ng opportunity or basta't may opportunity, share the word of God, especially sa mga loved ones, especially sa family, especially sa mga anak. No po? At alam po ninyo, ito ang practice ng mga Israelites since then. Talagang itinuturo nila kung ano ang iniutos ng Panginoon, kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. At itong talatang ito sa Deuteronomy ay nagsasabi na dapat maging intentional ka. Kung gusto mong matuto yung iyong anak, no, matutunan ng anak mo yung salita ng Panginoon, you need to be intentional in teaching them. No? At ang sabi dito ng Panginoon, talk about them when you sit at home and when you walk along the road and when you lie down and when you get up. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses and on your gates. So, ang gusto niya sabihin dito, palibutan mo ang iyong mga anak ng salita ng Diyos. At pagka ganito ang ginawa natin, ang sabi sa Proverbs 22 verse 6, train a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. Okay? So ito ang dahilan
kung bakit kailangan bata pa lang ituro mo na kung ano ang salita ng Diyos. Kumbaga, palibutan mo na siya, paliguan mo na siya, no, ng salita ng Panginoon para pag natutuhan niya ito, pagka ito'y natanim sa kanyang puso, sa kanyang paglaki, hindi niya ito iiwanan. Ito ang magiging gabay niya. At mga kapatid, ngayon pong umaga, ganito rin po ang dapat na maging mindset natin sa pagbabahagi ng mabuting balita. Gamitin natin ang lahat ng pagkakataon para ibahagi, no? Ibahagi po natin ito sa ating family, no? Lalo tigit sa mga kapamilya natin na hindi pa nakakilala sa Panginoon, sa ating pong mga office mates, sa ating pong mga classmates, sa ating mga barkada, sa ating pong mga kapitbahay. Mangyayari lamang po ito if we will be intentional in our evangelism. Dito po sa mga talata natin po pag-aaralan ngayon po umaga, ito po ay sinulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto. Ano? Ito ay pangalawang sulat na niya, no, para ipaalam sa kanila kung ano mangyayari sa atin pagka tayo ay nakipag-isa sa Panginoong Hesukristo. Kung kaya't sinabi niya dito, no, sa verses 17 hanggang 20, no po, na may pagbabago, no, na mangyayari sa buhay natin at ano ang dapat nating gawin pag naranasan na natin yung pagbabago na yun buhat sa Panginoong Hesukristo. Okay? At ngayong umaga, yan po ang nais kong ipaalala sa bawat isa. Na nung nakilala natin ang Panginoon, isang katunayan na talagang si Kristo ay nasa atin. Isang katunayan na talagang tinanggap natin si Jesus bilang sariling tagapagligtas. Isang katunayan na isinuko talaga natin ang buhay natin sa Kanya ay ang pagbabago. No? Kasi ang sabi dito sa verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has gone, the new has come. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Yung lumang buhay niya ay lumipas na. Lahat ay naging bago. Okay? So dito po, sa puntong ito, meron po tayong tatlong makikitang paalaala sa bawat isa kung bakit dapat tayo po ay maging intentional sa ating pong evangelism. Ano po? Ngayong umaga, kayo po ba ay intentional? Pinaplano po ba ninyo? Sinasadya po ba ninyo ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon? Kailan po huli tayo na nagbahagi ng magandang balita? Nawa ang mensaheng ito ay patuloy na magbigay po sa atin ng motivation, no, to start, kung hindi pa man tayo nakapagbahagi, to start sharing the gospel, or kung tayo po ay nag-share na ng gospel, to keep sharing the gospel. Po, sapagkat naniniwala ako na kung ang taong ito, magiging intentional tayo sa pagbabahagi ng mabuting balita. Pagdating po ng December, at babalikan natin ang nangyari ng buong 2026. Alam ko po na magbibigay ng kagalakan sa buhay po natin ang mga tao na nabahagi na natin ng kanyang salita at ang mga tao na isinuko ang buhay dahil sa tayo po ay ginamit ng Panginoon at tayo ay nagpagamit sa Panginoon na ibahagi ang magandang balita. Okay? So ang una po na makikita natin, base po dito sa atin pong binasa ng mga talata, ang tatlong palaala, bakit kailangan natin maging intentional sa ating pong evangelism. Ang number one, we need to remember our past condition. No, we need to remember our past condition. Atin pong alalahanin ang dati nating kalagayan. Okay? Nung hindi pa natin nakikilala si Kristo, ano ba ang kalagayan natin? Gaano ba kalala? Gaano ba nakakalungkot at nakakatakot ang ating pong kalagayan? Kung babalikan natin itong 2 Corinthians chapter 5 verse 18, ang sabi dito, all this is from God who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Verse 19, that God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting men's sins against them. And He has committed to us the message of reconciliation. Ang sabi po dito sa verse 18, all this is from God who reconciled us to Himself through Christ. No? So dati tayo po ay kaaway ng Panginoon. Kailan po nangyari yan? Nung sinuway ni Adam and Eve ang utos ng Panginoon na huwag kakainin yung forbidden fruit. No? Ang sinunod nila ay ang temptation ng
diablo through the serpent, no? At dahil doon, naputol ang relationship ng Diyos at ng tao, napalayo ang tao, no? At ang sabi nga sa Romans chapter 3, hindi walang naghahanap sa Diyos, no? Ang sabi sa Isaiah chapter 53 verse 6, tayong lahat ay naligaw, no? Nagkanya-kanya na tayo, hindi na natin alam kung paano bumalik sa Panginoon. At dahil sa tayo po ay napalayo, dahil sa kasalanan, tayo pong lahat ay mapapahamak. So, ang una na makikita po natin dito po sa dapat nating alalahanin, no? Sa ating past condition ay yung penalty ng atin pong kasalanan. Yung penalty ng atin pong katatayuan. Ano? Ang sabi sa Romans chapter 6 verse 23, alam na alam po natin ito, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ang sabi doon, the wages of sin is death. Tayo pong lahat ay mamamatay dahil po sa ating kasalanan. At wala pong tao sa mundong ito, no, maliban sa Panginoong Hesukristo na nagkatawang tao, lahat po ay nagkasala. Therefore, tayo pong lahat ay mamamatay. Bakit po? Dahil ito ang parusa sa mga taong makasalanan. Ano po? Ang sabi pa sa Revelations 21 verse 8, alam na alam po natin ang talatang ito, but the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, their place will be in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Okay, so I know ito po ay alam na natin na resulta ng atin pong kasalanan, no? May parusa po, no? Tayo po ay mamamatay, no? Tayo po ay parurusahan, tayo ay itatapon doon po sa apoy ng impyerno. At yan po ay deserve natin, no? Hindi natin pwedeng sabihin sa Panginoon na napaka-unfair niya, napaka-unloving niya, no? Sapagkat binigyan tayo ng Panginoon ng lahat ng chances, no? Binigyan tayo ng lahat ng Panginoon ng paraan, no? Pero madalas pa rin sinusuway natin siya. Pero salamat sa Panginoon sapagkat kung babalikan natin itong 2 Corinthians chapter 5 verse 18, ang sabi diyan, all this is from God who reconciled us to himself through Christ. Through Christ. So, dahil kahit na tayo po ay kaaway ng Panginoon, kahit na tayo po ay sumusuway sa Panginoon, at kahit na tayo po ay karapat-dapat parusahan sa impyerno, gumawa ng paraan ng Panginoon. So, ang una na dapat natin pong alalahanin sa atin pong nakaraang kondisyon or kalagayan ay yung penalty o yung parusa sa atin pong mga kasalanan. Pero, ang dapat hindi rin natin malimutan ay yung pardon, no? Yung kapatawaran, no? Yung pakikipagkasundo na ginawa ng Panginoon para hindi tayo maparusahan. At ginawa niya ito sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Hindi niya ito ginawa sa pamamagitan ng mabubuting gawa natin or sa pamamagitan ng relihiyon natin or ng binyag natin or kung sino mang tao. Ginawa niya itong pakikipagkasundo sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. We were pardoned because of the sacrifice of the Lord Jesus Christ. Wala po tayong kakayahan, wala tayong magagawa para tayo po ay patawarin, no? Tanging ang kamatayan lang, ang dugo ng Panginoong Hesukristo ang nakasatisfy ng kabanalan at katarungan ng Diyos Ama. At kung tayo po ay sasampalataya sa Panginoong Hesukristo, tatanggapin natin siya bilang sarili nating tagapagligtas, yung parusa po ay tatanggalin at tayo po ay magkakasundo ng Panginoon. So mga kapatid, ngayong umaga, bakit kailangang maging intentional ang ating pagbabahagi ng mabuting balita? Sapagkat yung mga babahaginan natin ngayon, yung mga nangangailangang makarinig ng mabuting balita, ay nasa kondisyon or nasa kalagayan din natin noon.
Di po ba? At salamat sa Panginoon sapagkat may ginamit siya para ibahagi ang mabuting balita sa atin. Sino po ba yung nagbahagi sa inyo ng mabuting balita? Sino ang nagsabi sa inyo ng magandang balita ng kaligtasan? Salamat sa Panginoon sapagkat tumugon siya sa hamon ng Panginoon. No? Dito, ang sabi dito sa verse 19, sa last part, and He had committed to us the message of reconciliation. No? Ibinigay niya sa atin ang mensahe ng pakikipagkasundo na tayo po ang magbabahagi. So, nagpapasalamat ako, no, sa Panginoon dun sa mga tao, no, na hindi nahiya, hindi natakot, hindi nagdalawang isip na ibahagi sa akin ang magandang balita. At ang sabi dito ng Panginoon, tayong lahat na tumanggap sa Panginoong Kristo, tayo naman ang may pagkakataon na ibahagi itong mensahe ng reconciliation, na ang Panginoon ay gustong makipagkasundo sa atin. Kung tutusin, tayo dapat ang lalapit sa Panginoon kasi tayo ang nakasakit eh. Tayo ang gumawa ng mali. Pero nakita ng Panginoon na wala tayong kakayahan at ayaw ng Panginoon na tayo po ay mapahamak. Kaya gumawa po siya ng paraan. Ang atin pong role, tayo po na tagasunod ng Panginoong Kristo, we need to share the good news to them. Yun lamang po ang ating role. Ibabahagi natin. Sasabihin natin kung ano ang nangyari sa atin pong buhay. Tandaan po natin mga kapatid, kailangan po natin maging intentional sa atin pong evangelism. Sapagkat before, our past condition is like them. No? Paparusahan tayo, no? Pero tayo po ay papatawarin. At ganun din po sila. No? Kung hindi po natin ibabahagi ang salita ng Panginoon, sila po ay mapaparusahan. No? Pero ang Panginoon ay handa na sila po ay patawarin kung sila ay lalapit sa Panginoon, isusuko nila ang kanilang buhay, hihingi po sila ng tawad at tatanggapin si Jesus bilang sariling tagapagligtas. Ang sabi po sa Ephesians chapter 1 verse 7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Okay? So dahil sa Panginoong Kristo, tayo po ay may kapatawaran. Ano po? Ang sabi po sa Colossians chapter 1 verse 13, for He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves. Okay? So, tayo po ay iniligtas ng Panginoon, no? Pamula sa kadiliman papunta sa kaliwanagan. Ito po ang gagawin sa atin ng Panginoon kung sasampalatayanan natin si Jesus. Ito po ang ginawa sa atin ng Panginoon nung sinampalatayanan natin ang Panginoong Hesus. At ito rin ang gagawin ng Panginoon sa mga mahal natin sa buhay, mga kakilala natin, na babahagi na natin ng magandang balita. As I've said, ayaw ng Panginoon na mapahamak tayong lahat. Pero kailangan natin na sampalatayanan ang Panginoong Hesukristo. At sa atin na sumampalataya sa Panginoon, kailangan natin itong ibahagi sa kanila. Okay? So mga kapatid, may mensahe tayo na dapat ibahagi. Nawa, wag na natin itong ipagpaliban. So yun ang una na dapat nating alalahanin, no? First, remember our past condition, no? Second, we need to recognize our present position. We need to recognize our present position. Atin pong tingnan, ating kilalanin, ano po? Ano na ba tayo ngayon? No? Kung dati tayo po ay paparusahan, ngunit tayo ay pinatawad, no? Pagkatapos nating patawarin ng Panginoon, ano na tayo? Ano ang ginawa na sa atin ng Panginoon? Ang una na gusto ko pong makita natin, our relationship, no? Ang sabi dito sa verses 17 to 19 ng 2 Corinthians chapter 5, sabi niya, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation, that God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting men's sin against them, and He has committed to us the message of reconciliation. So mga kapatid, ngayon pong umagang ito, nagbago na ang relationship natin sa Panginoon. No? Dati,
wala tayong relationship sa Kanya. No? Ang sabi sa John chapter 1 verse 12, tayo po ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos nung tinanggap natin si Jesus. So, nun lang tayo naging anak ng Panginoon nung tinanggap natin si Jesus. At dito, ang sabi dito sa verse 17, kung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, ikaw ay bago ng nilalak. Okay? And then, ang isa pa na makikita natin dito, kung tayo ay nakipag-isa kay Kristo, tayo ay magkasundunan ng Panginoon. So, meron na tayong bagong relationship. No? At ang relationship na ito ay maayos na, maganda na, tuwid na. Okay? Maganda ng relationship. Hindi na tayo takot, wala na tayo sa kadiliman, at kaya na nating pagtagumpayan. Anuman ang pagsubok, anuman ang tukso na makaharap natin sa buhay po na ito. Kaya mga kapatid, napakagandang alalahanin po. No? Ano na ang naging katayuan natin nung tinanggap natin si Jesus? No? What is our position right now? And we need to recognize that. No? Hanggat hindi po natin ito nakikita, na-appreciate, no? Hindi po magiging intentional ang atin pong evangelism. No? Because of the Lord Jesus Christ, because of this good news na tinanggap po natin, tayo po na papuntang impyerno ay papunta na sa langit ngayon. No? At kailanman hindi na ito maaagaw sa atin. Ito pong kasigurahang ito. Bakit po? Hindi dahil sa tayo mababait. Hindi dahil sa may nakitang maganda ang Panginoon sa atin. Isa lang po ang dahilan. Bakit meron tayong ganitong klaseng relationship? Matatag, matibay, hindi mapuputol na relationship. It's only because of the Lord Jesus Christ. Wala na pong iba. Si Jesus na tinanggap po natin. Si Jesus na nasa puso po natin ngayon pong umaga ito. Si Jesus ba ay nasa puso mo ngayong umaga? Ang ibig sabihin, may matibay, may matatag, at pangwalang hanggan ka na relasyon sa ating Panginoon. At kung meron ka niyan, ang sabi ng Panginoon, kailangan mo yan ibahagi sa iba. Kailangan mong pagplanuhan, kailangan mong sadyain na makipagkasundo rin ang ibang mga tao sa Panginoon sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. So, yun po makikita natin, yung ating bagong relationship. No? Ang pangalawa na makikita natin dito po sa ating present position, hindi lamang yung ating bagong relationship, but our resources. No? Ano yung ating mga resources? Ang sabi dito sa Acts chapter 1 verse 8, itong resources na ito ay magagamit natin sa ating pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Ang sabi diyan, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Sabi diyan, you will receive power when the Holy Spirit comes on you. At katulad ng pinag-aralan natin po last week, the moment na tinanggap mo si Jesus bilang sariling tagapagligtas, ikaw ay tatatakan ng banal na spirito. Kaya ngayong umagang ito, kung tinanggap mo si Jesus bilang sariling tagapagligtas, meron kang banal na spirito. Tinatakan ka. At ang sabi po dito, once na ang Holy Spirit ay nasa iyo, you have the power to become the witness of God. Okay? Hindi, ang kapangyarihan ito ay hindi para gawin mo kung anong gusto mo, kundi itong kapangyarihan ito ay para sa atin pong pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Kaya ngayong umagang ito, kung ang dahilan kung bakit ikaw ay nahihirapan, nag-struggle, or nahihiya, natatakot na magbahagi ng salita ng Diyos dahil feeling mo ay kulang pa ang iyong pinag-aralan, no? Kulang ang iyong training, hindi ka pastor, no? Tandaan mo ito, lahat ng tumanggap sa Panginoon may kapangyarihan na nagbubuhat sa banal na spirito. At ang kapangyarihan ito ay exclusively for witnessing, for sharing the gospel, for sharing the good news. Kaya subukan mo na magbahagi para ma-experience mo ang kapangyarihan ng banal na spirito na binigay niya sa iyo. Ang pangalawa ay makikita natin sa 2 Peter chapter 1 verse 3. Ang sabi dito, His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and
goodness. Ang sabi dito, His divine power has given us everything we need. No? Para saan? For life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. So, ang kalooban ng Panginoon, maging maayos po ang ating pong buhay, maging matuwid, no? Maging godly. Sundin natin ang Panginoon. Sundin natin ang kanyang utos. Sundin natin ang kanyang kalooban. At meron po tayong kakayahan na nagbubuhat sa Panginoon. At ang kakayahang ito na binigay ng Panginoon sa atin ay sapat na para masunod natin ang gusto niyang ipagawa sa atin. Kaya ngayong umaga mga kapatid, wala po tayong pwedeng maidahilan na hindi natin kaya at imposibleng masunod natin, magawa natin ang gusto ng Panginoon sa atin. Hindi po natin pwedeng sabihin na hindi ako tulad ni pastor or ni kuya, ni ate, or ng iba na masisipag mag-aral ng salita ng Diyos na may kakayahan na magbahagi. Mga kapatid, may kakayahan po tayo. Hindi nagmumula sa atin, kundi ito'y nagmumula sa Panginoon. At ang sabi niya dito, sabi ni Apostol Pedro, ito ay sapat, no, para magawa mo ang pinapagawa ng Panginoon. So, nagamit mo na ba itong kapangyarihang ito, itong lakas na ito? Sino yung tao na kailangan makarinig ng salita ng Diyos, pero ikaw ay natatakot, ikaw ay nagdadalawang isip kasi feeling mo mahina ka? Ngayong umaga mga kapatid, nais kong ipaalala sa iyo that the Holy Spirit is in you, His power, no, God's divine power is in you. Pwede mo itong gamitin anytime. At ang power na ito ay exclusively for this purpose, for witnessing, for sharing the good news. Okay? So, ang encouragement ko sa bawat isa, let us use the power of the Holy Spirit. Magagawa po natin yan. Okay? So, yun po ang pangalawa na atin pong dapat alalahanin para maging intentional ang atin pong evangelism. Ang una, we need to remember our past condition. Second, we need to recognize our present position. Ang pangatlo at ang panghuli, we need to respond to our primary commission. We need to respond to our primary commission. Kailangan po tayong tumugon sa utos sa atin. No? Kung babalikan po natin itong 2 Corinthians chapter 5, verse 20, sabi diyan, we are therefore Christ's ambassadors as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. So napakahalaga po nitong verse na ito sa atin pong pang-araw-araw na pamumuhay. At dapat po wag nating kalimutan ang talatang ito upang maging intentional ang atin pong evangelism, upang maging intentional ang pagbabahagi natin ng magandang balita. Mga kapatid, una na dapat nating isipin, ano ba yung kalagayan natin dati? No? Kung walang nagbahagi sa atin, kung walang naglakas ng loob na magbahagi sa atin, tsak, tayo po ay papunta pa rin ng impyerno ngayon. At hindi natin alam kung hanggang kailan ang buhay natin. Yung mga tao na kailangan nating ibahagi ang magandang balita, hindi natin alam kung hanggang kailan ang buhay nila. Sana bago mahuli ang lahat. Habang may pagkakataon pa, no, ibahagi na natin. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay tumugon, no, nung ibinahagi ito sa atin. Ngunit tandaan po natin ang dahilan kung bakit tayo tumugon ay hindi dahil sa galing at talino nung nagbahagi sa atin, kundi ang dahilan bakit tayo tumugon because of the work of the Holy Spirit. At ganun po ang dapat din nating tandaan sa ating pagbabahagi. Ang ating role is to share the word. Ang role naman ng Holy Spirit is to convict those people. Okay? So, pangalawa na gusto ko pong tandaan natin, hindi lamang yung kondisyon natin dati, kundi yung posisyon na natin ngayon, yung mga blessings na natatanggap po natin, yung mga assurances, yung pag-asa na meron po tayo because of this good news na atin pong tinanggap. Nawa mga kapatid, matanggap din nila yun. Maranasan din po nila yun. Nawa makasama natin sila sa langit na bayan. So ang pangatlo at ang panghuli, ito nga po, kailangan tumugon tayo sa utos sa atin. At ang sabi dito sa verse 20, you are ambassador of Christ.
tayo po ay mga ambassador, tayo po ay mga representative, tayo po ay mga kinatawan, no? At ang representative, ang ambassador, kung atin pong pag-aaralan ito ay representative ng isang bansa sa isang dayuhang bansa. Na kung ano ang sasabihin nitong ambassador na ito, parang yun na rin ang mensahe ng bansa na kanyang kinakatawan. Kaya paalaala din po ito sa atin. No? Since we are ambassadors, kailangan mamuhay tayo ng maayos, ng marangal. Ano po? Sapagat kung ano ang ating ipapakita sa mga taong hindi sumasampalataya sa Panginoon, dahil sa tayo representative ng Diyos, no? Kung ito'y masama, yun ang iisipin niya. No? Yun ang makikita niya kung hindi tayo mamamuhay ng naaayon sa Panginoon. Kaya paalala din po ito sa atin, no? Na kailangang mamuhay tayo ng naaayon sa Panginoon sapagkat ito po ang gagamitin ng Panginoon para hikayatin sila na makipagkasundo sa Panginoon. So ang una na makikita natin dito sa pagtugon natin sa atin pong pangunahin na utos ay our designation, no? Ang ating posisyon. Nung tinanggap natin si Jesus bilang sarili nating tagapagligtas, ano yung isang posisyon na ibinigay niya sa atin? Ayun nga po, tayo po ay ambassadors of Christ. Tayo po ay kinatawan ng Panginoong Jesucristo. Ang una po nating mensahe sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, ayun nga po, tanggapin si Jesus bilang sariling tagapagligtas. Mga kapatid, marahil sa mata ng mga tao ay mababa ang tingin nila sa atin kung tayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. Marahil pinagtatawanan nila tayo, marahil ay nililibak nila, kinukutya nila tayo. Pero tandaan natin mga kapatid, ang binigay na designation or posisyon ng Panginoon sa atin. We are ambassadors. So, ang ibig sabihin sa mata ng Panginoon, napakahalaga ng role na atin pong ginagampanan. Hindi ito maliit. At napakaganda, ano? Kung babasahin natin ang Biblia, may gantimpala ang Panginoon sa bawat isa na tutugon sa utos niyang ito na ibahagi ang salita ng Panginoon. So, yun po ang designation dito po sa commission na ito na pinagkaloob ng Panginoon sa atin na dapat nating gawin, mga kapatid. Ang pangalawa na dapat nating makita, hindi lamang the designation, secondly, our mission. No? Ano ang mission natin? Okay? Since tayo ay ambassadors ni Christ, ano yung ating dapat gawin habang naandito tayo sa lupa? Ang sabi dito, we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. No? We implore you. Ang ibig sabihin po ng implore dito ay we beg you earnestly and eagerly. Okay? Kumbaga, pinapakiusapan, nagmamakaawa, no? Tayo na makipagkasundo na yung mga tao sa Panginoon. At napakaganda ng word na we implore you sapagkat ang larawan nito ay parang halimbawa, merong sakit na terminal cancer, yung isang tao, pwedeng yung loved one mo, pwedeng kaibigan mo, or kakilala mo, at nasa iyo ang gamot na pagka tinake niya yung gamot na yun, gagaling siya. Kaya lang ayaw niya. Ano ang gagawin mo? Di ba pipilitin mo siya? Magmamakaawa ka, lalo na pagka loved one mo yan. Or baligtarin natin ang sitwasyon. Kung halimbawa ikaw ang may karamdaman na malala, na ito ay ikakamatay mo na itong karamdaman ito. Tapos merong tao, kakilala mo, or mahal mo sa buhay, na may hawak ng gamot. Ano ang magiging reaction mo pagka sinabi niya na yun lamang ang gamot na makakapagpagaling sa'yo? Tatanggihan mo ba? No? At yung loved one mo na yun, no? Sigurado, pipilitin ka niya, magmamakaawa siya na i-take mo yun para mabuhay ka. At ito po yung dapat nasa puso ng isang tao na ambassador. Kasi ito lamang ang mensahe, ito lamang ang paraan para maligtas ang isang tao sa tiyak na kapahamakan. Makipagkasundo sa Panginoon sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Sabi niyan, in behalf of Christ. No? Hindi in behalf of Apostle Paul. Hindi in behalf of Apostle Peter or other apostles, no? Kundi in behalf of Christ. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo lamang talaga ang tanging antidote, no? Ang tanging makapagligtas sa bawat isa
sa atin. Ngayong umaga mga kapatid, may napakahalagang mission po ang bawat isa sa atin. At ngayon pong taong ito, kung gusto po natin na maging productive, fulfilling ang taong ito, we need to be intentional in our evangelism. Let us share the good news. Ano po? Alam niyo po ba nung tinawag ng Panginoon yung una niyang mga apostles, si Peter, si Andrew, si James at John, ang sabi niya, "Come, follow me, and I will make you fishers of men." No? Fishers of men. Pagka sinabing fishers of men or fishermen, ang ibig sabihin nun, ina-expect ng Panginoon, marami silang huhulihin. No? At ang fisherman, hindi kawil ang dala niyan, kundi lambat. Di po ba? Ano ba ang difference pagka kawil ang dala? Ibig sabihin, isa-isa lang ang iyong mahuhuli nun. No? Minsan nga, maghapon, wala ka pang huli kung kawil ang dala mo. Pero, pagkalambat, ang ibig sabihin nun, marami, malalaki, iba-ibang klaseng isda ang iyong mahuhuli. Sinabi ng Panginoon, I will make you fishers of men. Ang gusto ng Panginoon sa atin, manghuli tayo ng mga tao. Hindi lang ng tao, kundi ng mga tao. Dadalhin natin sa Panginoon. Mga kapatid, may tatlong paalaala sa atin kung bakit dapat magkaroon tayo ng intentional evangelism ngayon pong taong ito. Ang una, let us remember our past condition. No? Remember our penalty. Remember our pardon. No? Nandito po tayo ngayon because of God's forgiveness. Because of the Lord Jesus Christ. Pangalawa, nakita natin we need to recognize our present situation. Hindi lamang tayo iniligtas ng Panginoon buhat sa kapahamakan, kundi tayo ay binigyan ng panibagong buhay, panibagong katatayuan sa harap ng Panginoon. Di po ba? And then ang panghuli, we need to respond to our primary commission. Kailangan po tayong tumugon, mga kapatid. As I've said, hindi natin alam kung kailan matatapos ang buhay. Hindi natin alam kung 2026 ay babalik ng Panginoon. Hindi po natin kayang malaman yun. Pero ang kaya nating malaman, kaya nating gawin, kaya nating tugunan ay yung ibahagi ang salita ng Diyos. Ibahagi ang magandang balita. Na ibahagi mo na ba? 2026 will be a different year for each one of us if we will be intentional in our evangelism. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong paalala sa amin. Salamat po. Alam ko po, marami ng mensahe kaming narinig tungkol sa pagbabahagi ng inyong salita. Marami na kaming pastor, marami ng mga hamon kami na narinig. Pero nawa, Panginoon, sa pagsisimula ng taon, tulungan mo kami, Panginoon, na huwag makalimutan sa aming paglalakbay sa taong ito. Huwag naming makalimutan ang intentional evangelism. Huwag mong hayaan na lumipas ang taong ito na wala kaming nababahaginan ng magandang balita. Alam ko po, Panginoon, na kung kami ay magkukumit, kung kami, Panginoon, ay mananalangin na sumunod sa inyo, alam ko po na magbubukas ka ng mga opportunities para makapagbahagi kami. At tulungan mo kami na huwag matakot, huwag mag-alinlangan. Help us, Lord, to grab those opportunities sapagkat maaaring hindi na ito maulit, Panginoon. Kaya, Lord, ikaw na po ang kumilos, mangusap sa puso ng bawat isa sa amin. Help us to be intentional in our evangelism. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat.
Tayo po ay magwakas sa panalangin. Panginoon, salamat po sa mga itinuro mo sa amin ngayon pong umagang ito. Salamat sa mga mensahe ng mga awitin na yun at lalo tigit salamat sa inyo pong salita. O Panginoon, nawa ito po ay nagbigay ng lakas ng loob sa amin. Nagbigay din sa amin ng habag sa mga tao na hindi pa nakakilala sa inyo na tsak na mapapahamak kung hindi nila maririnig ang magandang balita ng kaligtasan. Panginoon, bilang mga tagasunod mo, bilang mga tao na pinatawad mo sa mga kasalanan, bilang mga tao na dadalhin mo sa langit dahil sa Panginoong Hesukristo. O Panginoon, tulungan mo po kami na hindi mahiya na ito'y ibahagi sa mga tao na nangangailangan nito. O Panginoon, gamitin mo kami ngayong taong ito para maging daan ng kaligtasan ng maraming mga tao, Panginoon. Huwag mong hayaan na ilang mga tao lang ang makagawa nito. Tulungan mo kaming lahat na maranasan ang kagalakan ng isang tao na susuko ang kanilang buhay sa inyo dahil na ibahagi namin ang magandang balita. O Panginoon, tulungan mo kami nagugulin ng tama at maayos ang bawat araw ng taong ito. Ingatan mo po kami at patuloy na samahan sa isang linggo na dadaan sa buhay namin. Salamat po Panginoon, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.